Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Mga kababayan, isipin nyo ito. Mahigit 264 million ang inilaan para sa isang rock shed sa Cannon Road. Pero matapos ang ilang taon ng paghihintay, ang nakuha ng taumbayan, isang istrukturang tinawag mismo ni Pangulong Marcos na useless at sloppily made. Kung ganon, saan napunta ang bilyong-bilyong pondo? At bakit tila paulit-ulit na lang ang kwento ng palpak na proyekto ng DPWH? Nagiging stepping stone ba ang mga proyektong pinopondohan ng gobyerno para sa personal na ambisyon sa politika? Ngayon, bubuksan natin ang lahat ng detalye, mga aligasyon at epekto nito, hindi lang sa infrastruktura kundi pati sa kabuhayan ng mga tao sa Cordillera. At ang tanong na hindi maiiwasan, may pananagutan ba o mauuwi na naman ito sa wala? Matapos ang maingay na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sumabog ang balita tungkol sa Rockshed Project sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Isang proyekto na dapat sana'y proteksyon laban sa rockfall at landslide. Pero ayon mismo sa Pangulo, parang walang ginawa. Imbes na magbigay ng seguridad, bumigay agad ang pundasyon nito nang tumama ang bagyong Imong. At ito pa ang masakit, 264 million ang nilamon ng proyektong ito pero tila isang haligi ng buhangin lang ang naiwan. Ang tanong ng marami, paano naging posible na ang isang proyekto na pinupunduhan ng daang milyong piso ay halos walang silbi? Sino ang nagkulang? Ang kontratista, ang DPWH o mismong sistema ng bidding at oversight na tila paulit-ulit naluloko ang taong bayan? Hindi nag-atubiling gumamit ng mabigat na salita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, ang proyektong ito ay hindi lang simpleng sablay. Economic sabotage daw ito. Bakit? Dahil habang walang silbi ang istruktura, matindi naman ang epekto nito sa ekonomiya ng Cordillera. Dahil sa pagbagsak at pagkasira ng rockshed, isinara ang Cannon Road ng mahigit 1 buwan. At sa panahong iyon, malaking porsyento ng kita ng mga negosyo ang nalugi. Mga restoran, hotel at maliliit na tindahan na nakadepende sa mga dumadaang motorista. Kung tutusin, hindi lang ito usapin ng pera ng gobyerno. Ito'y usapin din ng kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Imbes na tulungan silang maging ligtas at masigla ang ekonomiya, ang palpak na proyektong ito ang siyang naing dahilan ng kanilang pagkakalugmok. Kaya't lumalakas ang tanong, kung mayroong kumita, sino sila? At kung may naagrabyado, sino ang magbabayad? Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at hindi siya nagpaligoy-ligoy. Hinihingi niya ang isang third-party audit para malaman ang tunay na estado ng proyekto. Para kay Magalong, hindi sapat ang paliwanag na nasira dahil sa bagyo. Posibleng may mas malalim na problema, design flaws, construction errors o sadyang minadali ang trabaho. Kung tutuusin, may tama siya. Dahil kung talagang Class A ang kalidad na dapat ibinibigay sa ganitong kalaking proyekto, bakit bumigay ito agad sa unang matinding ulan? Ang mga ganitong tanong ay hindi lang teknikal. May implikasyon ito sa integridad ng gobyerno at tiwala ng mga tao. Dahil kung walang malinaw na pananagutan, ang mensahe nito ay malinaw din. Pwedeng mangyari ulit at ulit at ulit. Lumabas sa record ng DPWH na ang kontrata ay napunta sa kumpanyang 3K Rock Engineering at ang pangalan na nakalista bilang General Manager, isang inhinyerong nagngangalang Francis Cuyup. Nakalaunan ay tumakbo pa sa Kongreso bilang kinatawan ng ifugaw nitong nakaraang eleksyon, pero natalo sa isang abogado. Dito na pumapasok ang mas malalim na tanong. Nagiging stepping stone ba ang mga proyektong pinopondohan ng gobyerno para sa personal na ambisyon sa politika? Kung ang kontratista ay sabit sa ganitong kontrobersya, paano makakasiguro ang publiko na hindi inuuna ang kita at impluensya kaysa sa kaligtasan ng mamamayan? Sa halip na proteksyon ang naibigay ay perwiso.
Sa halip na tiwala, ang naiwan ay alinlangan. Pero teka muna, mas lalala pa ang epekto nito sa susunod na bahagi ng kwento. Ayon mismo kay Marcos, hindi lang ang Cannon Road ang bumigay, pati ang kabuhayan ng mga tao ang nadamay. Isipin nyo, dahil sa isang palpak na proyekto, 35% ng inaasahang kita ng mga negosyo sa lugar ang nawana. Mga driver na dapat kumikita sa biyahe, mga karinderya na dapat puno ng customer at mga tindahang biglang nawalan ng bumibili, lahat sila biktima. At dito nagiging mas malinaw ang bigat ng salitang economic sabotage. Dahil hindi lang ito usapin ng pundasyon o bakal, ito'y usapin ng buhay at kabuhayan ng mga tao. Kaya lumalakas ang hinain. Kung kaya nilang gastusin ang daan-daang milyon para sa isang walang kwentang istruktura, bakit hirap na hirap namang ibigay ang suporta sa mga maliliit na negosyong naapektuhan? Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. May mas mabigat pang usapin, pananagutan. Matapos pumutok ang isyong to, malinaw ang tanong ng taong bayan. Sino ang dapat managot? Ang DPWH ba na nag-aproba ng proyekto? Ang kontraktor na posibleng nagtipid o nag-short-at? O ang sistemong patuloy na nagpapalusot ng ganitong uri ng anomalya? Ang masakit sa mahabang kasaysayan ng mga palpak na infrastruktura sa bansa, bihira ang tunay na napapanagot. Madalas may investigasyon, may press release, may fact-finding committee, pero sa bandang huli, tila nauuwi lang sa katahimikan. Samantala, ang bilyon-bilyong piso ng kabanawbayan ay mistulang nawawala sa manipis na hangin. Kaya't nang mangako si Pangulong Marcos na hindi siya aalis sa pwesto nang hindi natatapos ang problemang ito, marami ang napaiisip, ito ba'y seryosong panata o isa na namang pangakong maiiwan lang sa papel? Kung tutuusin, hindi lang ito tungkol sa Cannon Road. Isa lang ito sa napakaraming proyekto ng DPWH na binansagang palpak, delayed o ghost project. Bago pa man ito, ilong ulit nang napabalita ang mga tulay na walang kalsadang dinudugtungan, flood control na hindi nakakapigil ng baha, at mga waiting shed na mas mukhang dekorasyon kaysa silungan. Ang mas nakakatakot, paulit-ulit ang cycle. May pondo, may proyekto, tapos bigling mabubunyag na hindi na ipatupad ng tama. At sa bawat ulat ng corruption o mismanagement, ang talo lagi ay ang mga ordinaryong mamamayan. Dahil kung ang 264 million ay madaling mawala sa isang useless na istruktura, anong katiyakan na hindi ganoon din ang nangyayari sa iba pang bilyon-bilyong nakalaan para sa roads, bridges o housing projects? Pero higit pa sa mga kwento ng sablay na infrastruktura, may mas mahalagang tanong. Hanggang kailan magtitiis ang taumbayan? Sa bawat pagbagsak ng pader, sa bawat karsadang iniwan na lang ng biyak, at sa bawat proyektong tinawag na useless, isang malinaw na mensahe ang lumilitaw. Hindi lang pera ang nawawala, kundi tiwala ng taumbayan. Sinabi ng Pangulong na hindi siya aalis sa pwesto hanggat hindi natatapos ang problemang ito. Pero sa isang bansang sanay na sa paulit-ulit na pangako, sapat ba ang salita o kailangan na talagang ipakita sa gawa? Sa huli, ang rock shed ng Cannon Road ay hindi lang simpleng kwento ng isang istrukturang palpak. Isa itong simbolo ng mas malaking sugat sa sistema, isang sugat na matagal nang bumubutas sa kaba ng bayan at sa tiwala ng mamamayan. At ang pinakamabigat na tanong na iniiwan nito ay hanggang kailan tatanggapin ng Pilipino ang ganitong klase ng panluloko? At kailan darating ang tunay na pananagutan?